dumating sa bansa pero wala pa ring patid ang ulan ngayong araw. Dito sa Metro Manila, pahirapan na ang biyahe ng mga commuter dahil sa di mawala-walang baha. At live mula sa Valenzuela, nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cater. Carrie, kumusta dyan? Cheryl, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Valenzuela. Kabilang dyan ang mga barangay ng Dalandanan at Malanday kung nasaan tayo ngayon. Wala rin kasing tigil ang ulan gaya rin ng sabi mo, kaya ang tubig lalo lang daw tumataas. Pahupa na sana ang baha sa bahaging ito ng barangay Malanday at Dalandanan sa Valenzuela. Pero muli na namang tumaas ang tubig dahil sa malakas na ulan kaninang hapon. Kaya naman ang mga residente pahirapan sa paglalakad. Ang mga motorista, maingat na sinuong ang lagpas gutter deep na baha. Pati ang convenience store na yan, pinasok na rin ng tubig. Ang mga namimili, kanya-kanyang lusong sa loob. Ang padjak driver na si Mang Jonathan, naabutan naming naghahanap ng pasahero. Maghapon na raw siyang paikot-ikot sa barangay Malanday hanggang Pulo. Pero tuwing ganitong maulan, matumal pa rin daw talaga ang pasahero. Kahit malalim ang tubig, walang masyadong sumasakay sa amin. Naano po sila sa mga presyo. Diskarte ko po kung saan lang. Pag may sakay ako, kung ano po yung iabot lang sa akin, yun lang po. Piniling lumusong ng residenteng si Alex makapunta lang ng palengke. Talagang gano'n, wala tayong magagawa eh. Kung may pera, siyempre sasakay, di ba? Kung wala, talagang maglalakad ka. Ganyan din ang sitwasyon sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila kaninang tanghali matapos ang malakas at pabugso-bugsong ulan. Kaya mapa-commuter o residente, wala ring nagawa kundi lumusong na lang. Ang babaeng yan pinasan na ng kanyang kasama, wag lang mabasa. Kamukha rin yan ang sitwasyon sa kahabaan ng Malate kung saan gutter deep ang tubig. Balik eskwela naman ang mga estudyante sa Quezon City matapos ang 3 araw na walang pasok dahil sa bagyong Enteng. Ang magulang na si Joey nahirapan sa paghatid sa kanyang anak, lalo't masama pa rin ang panahon ngayong araw. Lumalakas po kasi yung ulan. Mahirap po magpapasok ng estudyante pag ganito. Lalo na yung ano po niya, yung sa kalusugan din po ng bata. At saka baka mamaya baha po yung dadaanan. Pinapasok din ng nanay na si Ana ang anak na grade 2 student. May exam daw kasi ang bata. Hindi kasi nag-cancel yung city namin. So para sa akin, sinusunod ko rin yon. Yung attendance din, syempre. Gusto ko rin na perfect attendance yung anak ko. Usad pagong naman ang traffic sa bagong silang Caloocan dahil pa rin sa hindi humuhupang baha. Kaya ang mga motorista, pahirapan ang pagdaan doon kaninang umaga. Halos walang nagbago sa sitwasyon dito sa Valenzuela. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang pag-ulan. Kung hihina man, lalakas din ulit. Kaya kung makikita nyo rin, dito sa may G. Lazaro Street, malapit sa kung nasaan tayo nakatayo, ay talagang malalim pa rin ang baha. Ganun pa rin, halos isang talampakan. At kung mapapansin nyo, halos walang dumadaan na mga sasakyan o kung meron man, paunti-unti lang at dahan-dahan lang din ang kanilang usad dahil nga sa mataas na baha. Samantala, sa huling tala naman ng mga opisyal dito sa Valenzuela, hindi raw bababa sa 1,000 katao ang mga lumikas na. Cheryl? Maraming salamat, Carrie Cater. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.